Nag-aral ng kursong parmasya at may bahay ng isang retiradong pulis. Kaya naman siya ay may puso't malasakit. May dedikasyon at pagmamahal sa paglilingkod. Nagsimulang maglingkod bilang isang ingat yaman sa Barangay Nyog 3 taong 2007 hanggang 2023. Ipinagpatuloy niya ang kanyang serbisyo sa komunidad ng mahalal bilang number 1 Barangay Kagawad ng Nyog 2 kung saan nagsilbi siya ng 2 termino. Sa mahigit 2 taon ng kanyang panunungkulan, marami ang naipatupad ng proyekto at mga programang naglalayong pagandahin at paunlarin ang kanilang barangay. #Barangay Nyog Unite as One. Punong Barangay Alma Camarce. Kap Alma, what's Kap? Yan, what's Kap mo? Ayan, I'm quite sure Kap. Ready at talagang chill na chill kayo ngayong araw na ito. Excited na po ba kayo sa mga talakayan natin ngayong araw na ito? Yes, excited na. Pero may konting kaba. Pero kayang-kaya naman. Siyempre po, bago po ang lahat, ay kumusta na Kap? Nakapagpahinga po ba kayo? Kapagpahinga naman. Walang kaba, wala naman pong inaagam-agam, ano? Halos 2 days nga. 2 days. 2 days na walang tulog ang Kap natin. Pinaghandaan talaga ang magiging talakayan natin ngayong araw na ito. Kaya sa mga taga-Barangay Nyog, kita nyo naman kung gaano maghanda ang ating kapitan. 2 days walang tulog para sa WhatsApp segment na ito. Pero kita nyo naman, camera-wise, kita nyo po, napaka-fresh ng kapitan. Parang walang nangyari, parang hindi puyat ng 2 days. Tignan nyo naman po ang kagandahan na yan. Talagang mapaparelax ka na lang at masasabi natin na what's Kap. Pero bago ang lahat Kap, bago tayo magtalakayan sa mga pananaw natin sa mga serbisyo sa Barangay Nyog, may mga kasama po kayong supporters nyo today. Tama po? Yes po, meron po. Dito po sa studio? Opo. Sino-sino po baka pwede nyo naman po introduce sa amin, yes, Kap, yung mga kasama? Good morning po sa ating lahat. Una-una po, gusto ko pong ipakilala ang aking mga kagawad, ang aking pong Barangay Council na naririto. Gayon din po ang aking mga BHW, BNS na kasama ko at barangay staff. Yun, grabe no. Isang palakpakan naman po dyan. Napakarami po. Kasama ko rin po yung aking mga lupon tagapamayap. Grabe po. Kap, may natira pa po ba sa barangay? Meron pa naman po. Meron pa naman po. And to be precise, ay may mga viewers po kayo. Yes po, andun po yung aming 4P sa barangay, nanonood din po. Nakatutok po. Ayan, baka pwede nating makita. Ayan, mga supporters natin. Isang hi at hello naman po dyan sa mga supporters natin dyan. Ayan, welcome po sa WhatsApp. Nawa po kayo ay mag-enjoy at meron pong matutunan na relevant information patungkol sa ating barangay. At so kung ano pa ba ang paninilbihang ginagawa ng ating Kapitan Alma pagdating po sa paninilbihan at pagsisilbi sa ating mga kabarangay. I'm quite sure, Kap, na kayo ay, with your community members, with your committees na activated po, ay talagang hands-on. Apo. At nabalitaan namin, Kap, prior to this, ay kayo po ay isang merging barangay. Tama po? Merging barangay Merging po. barangay. How does it change yung kumbaga, sorry for yung term lang natin, for the lack of better term, ay gameplay ninyo bilang kapitan. Since kayo po ay merging barangay, naging challenging po ba ito? Challenging po sa una. Siyempre, kahit papano, first time po. Saka ako po yung kauna-unahang nahalal na babaeng punong barangay po sa aming lugar. Bago natapat po na merging. Pero sa tulong naman po ng aking council, nagampanan naman po namin kahit po merging yung unti-unti po, naitaguyod po namin yung aming barangay. Kasi sabi nga natin, since merging barangay, yung other barangays na hindi natin nasasakupan dati, meron silang mga problems na kumbaga minana at na-turn over sa atin. Kamusta na po ang status ng ating mga barangay, dating barangay na ngayon ay kasama nyo na? Okay naman po. Tulad dun po sa Nyog 1, doon po kami naglagay talaga ng aming 24/7. Open po yung aming tanggapan doon. Doon po nakalagak po yung aming mga tanod, pati po yung mga kagawad. At least alam natin and well-informed ang ating mga kabarangay na pagdating po sa aspeto ng seguridad para sa ating mga kabarangay sa Barangay Nyog, talagang hands-on kayo, Kap? Yes po. 110%. Hindi naman po natin masasabing 100 kasi wala sa panunungkulan naman po hindi natin masasabing perfecto talaga May ups and down naman po. Pero sa pagtutulungan po ng Barangay Council, lahat naman po hindi maayos. Opo. Nabanggit nyo na kayo ay talagang merong
sabihin na natin, 24/7 ng mga tanod na nakatutok sa atin. Kamusta naman, Kap? Kasi sa nagaganap ngayon sa ating mundo, talagang worldview na ang tatanong natin kay Kap. Kasi ready talaga si Kap natin eh. Kamusta naman, Kap? Yung energy, pagdating sa energy conservation natin, kasi nagsa-spike up na naman ang ating mga gas at ang ating diesel. Ang dami nang nag-a-arise na issue. Kamusta po sa barangay ninyo? Siguro po nandun kami ngayon sa pagpaplano. Kailangan planuhin namin yung paggamit ng ambu. Hindi po kami... sinabi ko rin po to sa barangay assembly na kung maaari, hinihingi ko po yung kanilang pag-unawa. For emergency purposes po talaga namin gagamitin yung ambu. Pagdating naman po sa pagroronda, andun po kami, gamit namin ngayon yung TriCab para lang po mabawasan yung konsumo namin sa gasoline. Instead na Poton, ambu, ngayon po, TriCab po muna kami. Kasi mas matipid po kung motor yung gagamitin sa pagroronda. Ayun. At least alam na natin ngayon pa lamang at nakikita natin sa ating live feed ngayon yung fuel price monitoring sa lungsod po ng Bacoor. At ang Barangay Nyog ay nagpaplano, patuloy na nagpaplano. At syempre po, proactively making solutions para maging sustainable ang ating paggamit at pag-utilize ng ating fuel dahil napakahirap po talaga ngayon. Kasi mas mahirap po pag yung budget na allotted namin sa aming gasoline ay mas maubos. Mas mahihirapan po yung serbisyo na ino-offer ng barangay para sa kanila. Kaya dapat po maintindihan po yun ng aming mga kabarangay. Ayun, salamat po dun, Kap. Ngayon pa lamang, thank you so much, Kap, kasi you have that kind of vision. Yun na yung maganda. Yung direction ninyo na hindi porke tayo ay nasa barangay lamang ay hindi tayo maaapektuhan. And for sure, tayo talaga ang pinakamadadamage at unang maaapektuhan ng nangyayaring world perspective at world conflicts natin ngayon. At talagang coming from you Kap, as the first woman na barangay captain sa Nyog, na na-elect po, tapos merging barangay pa, ay talagang naka-purple pa si Ma'am. Talagang Women's Month na Women's Month. Women empowerment talaga ang meron tayo ngayong araw na ito. Thank you for that, Kap. Maaga pa lamang ay malaman na ang ating usapan. Coming from Barangay Nyog, Kap, nasabi ninyo, okay naman ang performance ng Barangay Nyog. With that, Kap, tatanong ko lang, ano by far yung service na kaya nyong ipagmalaki sa inyong mga kabarangay na pwede nating i-share sa mga viewers at mga Bacoreño na nanonood sa atin ngayon? Siguro po yung sa aming peace and order, sa pakikipagtulungan po ng council, naayos naman po namin. 24/7 po, may na-duty sa aming tanod. Ayun naman po, nagkaroon po kami talaga na masasabi ko po na kinausap ko sila na para magampanan po yung kanilang mga tungkulin. Ewan ko rin po kung naano po to sa ibang barangay. Nagkaroon po kami ng meeting noon. Ginawa po namin, nagkaroon po kami ng yung kaltas sa sweldo nila. Para lang po mabigay yung talagang serbisyo. Although po alam ko po yung hirap ng pagiging tanod na ginagampanan nila. Ginawa ko lang po yun para bilang lahat po ng tanod sa amin ay maging alert. Kumbaga nagjo-duty po. Yun po yung ginawa namin. Pero at the end of the year, yung mga nakokolekta namin, sa kanila din po naman namin ibinabalik. Okay. So, yung mga measures po na ito ay masisigurado naman natin. May document naman to, Kap. Yes po. Opo. Para for transparency din ng ating mga kabarangay. Yun po naman nilaan po namin para pagdating ng December. Meron po silang masasabi nilang pera na parang nag-ipon lang po sila. Wow. At least po isang vision to kung paano ba natin magagawang sustainable yung mga programs and services natin in such a way na hindi ganun kabigat at may output tayong nakikita coming from this. Ginawa lang naman po namin yun para lang po hindi lahat, kumbaga lahat kikilos. Kasi pag hindi namin ginawa yun, iilan lang yung sa mga tanod namin talaga yung kumikilos para lahat po. Do you have this certain recognition, Kap, or program na ginagawa pagdating po sa pagre-recognize natin sa mga barangay personnel? Yes po, nung December po, nagkaroon po kami ng award sa mga tanod po talaga na masasabi naming masisipag na talagang active po sa mga gawain sa barangay. Grabe, no? Ilan po yan? Sinasabay ito sa Christmas party, Kap? Opo, sa Christmas party po. Parang ang sarap po mapasama doon. Tapos may cash incentive, may cash incentive po. Grabe naman po. Parang mag-a-apply po ata tayo sa barangay Nyog. Kasi ibig sabihin po nito, meron kayong talagang means to encourage and motivate yung ating mga barangay personnel na magsumikap. Yes po. At ngayon po, yung mga nakokolekta,
medyo dumadami na rin po eh. Nagkaroon po kami ng yung kooperatiba. Yung pong kooperatiba na yon, sa mga tanod po na kinakapos sa pang-araw-araw nilang gastusin, pwede po sila doon manghiram. Grabe, no? Bago po yun, ikakaltas na lang po namin pagdating ng sweldo nila. Oo, to ensure na ang ating functionality ay hindi lang tayo basta nakabase o nakadepende sa kung ano yung meron sa barangay na budget, kundi meron tayong means to circulate yung ating resources then mula sa ating pong sariling kapasidad. And coming from that, ilan po yan sa employment, ang ganda ng management pagdating sa human resources natin. Pagdating Kap sa mga services pang barangay natin, libre naman po lahat. Hindi ko naman masasabing libre, pero yung sa ID, sa mga senior citizen, PWD, solo parent, yan, libre naming ibinibigay. Ganon din po sa mga clearance na nakukuha nila. Bago meron din po kami yung libreng sa ID sa mga estudyante, magdadala lang po sila ng bottled water, kapalit po nun, libreng ID po para sa kanila. Grabe. Bottled water? Apo. Para po, ano pong purpose ito, Kap? Siguro po, para yung matuto tayo mag-segregate mapakinabangan natin yung mga bottle na dinadala nila sa barangay. Kapalit naman po noon, libreng ID. Ayun, napakaganda po ng ganong klase ng programs natin. Ilan sa mga barangay ay pinapractice na po ito, no? Kapalit ng libreng serbisyo, kahit paano meron tayo for the environment. Hindi naman po yun pang kay Kap eh. Hindi naman po pang kay Kagawad yun eh. Kundi for the environment. At nakatutok din po ako live sa ating eto po, sa Facebook Live natin, nakatutok po ako. Meron mga nagpapa-shoutout at nagsasabi na maaga pa lang, number 1 talaga si Kap Alma, talagang yung kasipagan at pagpapagal ng ating mga barangay council ay talagang nakikita natin. May nagpapa-shoutout pa po mula sa NTODA, no? Sa aming TODA President Max Mervin Cabrera. Shoutout daw po, sabi ni Eric. Tulog pa daw po yung President, sabi. Pero good job po kayo dyan. Ibig sabihin po nito, talagang well-supported ang ating mga barangay at active yung ating yung community members natin towards the projects and programs na meron po sa ating barangay. Grabe po. At sa Facebook Live natin, as of this pressing time, ay meron po tayong 1,300 na viewers. Grabe naman po ito. Opo. Meron pa po nagsabi dito na shout out watching from UK. Ang aga-aga naman po nasa UK na ho kayo. Tignan po natin. At mamaya, kung may mga katanungan kayo at curious questions kayo regarding sa ating kapitan, ay po pwede po natin ma-erase sa ating Facebook Live. Baka mabasa po natin, magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-interact po sa ating mga viewers. Sa TikTok naman daw po natin, as of this pressing time, ay meron tayong 1,700 heart reacts from TikTok. Grabe po. Iba pa sa comment section. Talagang nagtitingin-tingin tayo sa ating comment section. Galing naman po kay G. Gonzales, halimbawa, ang galing ni kapitana ng kapitana namin. Thank you so much po kay G. Hindi po ako yung kapitana ninyo, pero si Kap po. Kasama ko kasi si Kap eh, 'di ba? Such an opportunity na makatabi po natin ang mga kapitan na may ganong klase ng mindset. Realistic. Tinatanggap natin na meron tayong mga problems, but we're making solutions for that. Coming from the best practices, Kap, ano po sa tingin nyo, Kap, yung serbisyo na pinaka-nararamdaman ng community ninyo as of now? Sa ngayon po siguro yung libre naming gamot. Nagkakaroon po kami ng libreng gamot sa aming mga constituent po na ibinibigay. Grabe. Ano pong itong libreng gamot? Kasama po sa budget ng barangay ito, Kap? Yes po. Pinondohan po namin ito. Ngayon po, medyo may kinapos po kami ng konti. May mga gamot po kami na wala na, hindi na available sa barangay. Nakipagtulungan naman po yung aking sangguniang kabataan. Magpa-purchase din po sila para continuous yung pamimigay namin ng gamot. Wow! Grabe po. Sino pong pwede mag-avail ng mga gamot, Kap? Basta po residente po ng barangay nyo, welcome po na binibigyan po namin ng pre-medicine. Wala pong edad? Wala po kaming pinipiling edad. Grabe Basta naman. kung ano lang po yung available na meron po kami sa aming barangay. At meron po kayong tinatawag na medicine booklet. Ano po ito, Kap? Baka pwede nyo pong maipaliwanag. Yes po. Yan po yung dadalhin nila. Papakita lang po. Kasi dyan po nakalagay yung mga maintenance nila. Pero every 3 months po, kailangan may bago silang resetang ipapakita. Katunayan lang po na follow-up, check-up din po sila. Napakagaling po ng monitoring ninyo, Kap. Per person ito, no? Per person. Parang meron akong senior din na booklet. Opo. Kahit kabataan ako, may ganito po ako. Galing naman. Gusto ko po yung monitoring nyo, Kap. And ang ganda po nung ginawa ninyong perspective na every 3 months dapat meron kayong renewed na prescription. Kasi kapag wala, yun at yun ang gamit, abay, hindi nangangahulugan na hindi ka na nagpapa-check up. Opo. Tsaka hindi rin natin kasi baka yung dosage na gamot, milligram, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So, kailangan natin ng bagong reseta.
Ayun, ang galing naman. Thank you dun, Kap. Ang aga pa lang for the health sector ay meron na agad tayong best practice na kasagutan natin. Pagdating natin, Kap, sa mga perspective natin, kasi syempre, best practice natin, nabanggit ninyo, peace and order, yung inyong health and medicine na pagpo-provide na libre, kahit pa kinakapos, gumagawa ng paraan. At katuwang ang SK dito. Pagdating sa health natin, usaping pangkalusugan, kasi napakahalaga po nito sa community members natin. Kailan po ninyo unang nakita, Kap, yung pangangailangan na magkaroon kayo ng mas malakas na health services sa inyong barangay? Siguro po nung naupo po ako, dream siguro ng lahat naman po ng kapitan, nung maibigay lahat ng pangangailangan ng aming mga kabarangay. So yun po, siguro sa akin, sa part ko po, gusto ko po talaga mapalakas yung aming health, mabigyan talaga ng mga kailangan ng aming mga constituent. Kahit nga po yung sa mga financial assistance, kung kaya lang po ng budget, bakit hindi po? Tunay naman po talaga doon, Kap. Kasi pag dinignan natin, kagaya ng mga programa po ninyo, meron kayong kontra dengue. Grabe po. Part pa rin po ito ng health na usapin natin. At syempre, kaakibat at kaagapay ninyo dito ang nutrition at syempre po ang committee chair ninyo. Hindi naman nangangahulugan kung ang committee chair ng health sa kanya lang talaga. Syempre, affected din si peace and order. Yes. Affected din for the education. Dahil kapag mababa ang nutrition at health status ng mga bata, mababa din ang education natin pagdating sa ating barangay. It affects everything. Napakalawak ng epekto sa atin. At ito po, Kap, isa sa mga activities niyo, misting. Misting po. Gaano po kayo kadalas mag-misting sa inyong community? Actually, every 2 months po. Bago kung may mga area po kami na nagre-request po, agaran po agad namin yung tinutugunan. Okay. So, ibig sabihin po, by request, pero may regular program po kayo ng misting natin. Grabe, talagang, ito pong mga nagsaservice sa atin, third party po ito or mga tanods natin? Mga tanod po. Talagang active po silang sumusuporta po sa mga proyekto ng barangay. Grabe, no? Kap, how do you see na dun sa mga programs at mga projects, activities na meron po kayo and services na binibigay, paano po nagbe-benefit yung seniors natin tsaka PWD? Siguro po, yung tulad yan sa libreng gamot, yung pang-araw-araw nilang gastusin, medyo nakakamenos na po sila doon eh. Nabibigay po namin yung lahat ng pangangailangan nila kung kaya naman po ng barangay. Grabe, bakit hindi po? And tama yun, Kap. Yung realistic point of view na kung kaya po ng barangay, why not? Kasi may limitations. Apo. At admittedly, sinasabi nyo rin naman po, Kap, na may time na kinakapos. Kasi Hindi po, sa dami kaya. rin naman kumukuha ng gamot, hindi naman kaya namin kasi may allotted budget lang kami para sa gamot. Pero pag ganun, Kap, halimbawa, kinapos kayo for this, pinaplano nyo ba siya na next year ay taasan? Yes po, tsaka nagsusupplemental kami kung talagang kailangan. Kailangan. Ayun, no? At syempre po, talagang maraming katuwang tayo coming from this. Mula sa city government, Kap, nagre-request din po kayo? Yes po, meron naman po sa sa health center po namin na binibigay ang aming midwife, kasama po ang BHW. May mga gamot din naman pong available. Yung kakulangan naman po, yun, pinoprovide po ng barangay kung talagang kailangan. Do we also do, Kap, yung mga vaccination drives natin? Meron po. Actually, ngayon po, nagpaplano po kami ng additional na vaccine, tsaka po yung injectable para po sa family planning. Ayun, para naman po sa family planning natin. And even sa mga seniors po, ay meron tayong available, Kap. Yes po, meron pong available sa ating health center naman pinoprovide ang city government. Opo, wag lang po natin yung mga seniors natin nag-request pa ng pang family planning. Wag naman. Pero ngayon po yung sa Sangguniang Kabataan, ni-request ko po sa aking na kung maaari po magbigay po sila ng flu vaccine sa mga kabataang 15 to 30 years old. Para hindi po target namin yung senior citizen lang. Opo, at least talagang by sector. Apo. Kasi since kabataan ang focus, you do your programs, you are required to do and serve for the kabataans ng barangay nyo. Importante po yun. At thank you dun, Kap. Dahil meron tayong mga ganong klase ng perspective. Sa feeding programs natin, do we still do feeding programs, Kap? Ang sa feeding programs naman po, nandiyan naman po katuwang natin ang ating mga BNS. BNS po? Yung tsaka may mga private sector po na nagbibigay po sa amin para sa mga feeding programs. Ano po yan, Kap? Mga sponsorships, ganon? Sponsorship po. Grabe. Eto po mga yung bata na ito, saan po, galing yan, Kap? Ayan po, yung sa Neverland po namin. May Neverland kayo? Opo, may Neverland. Na diyan po mas diyan po kami kumukuha ng mga beneficiaries po namin. Ito po ay mga kumbaga areas na concern talaga natin. Na for kailangan the pong tutukan sa nutrition. The Neverland.
Parang ang ganda kasi ng pangalan pag bumisita ka, no? Never. Parang The Neverland. Bakit kaya Neverland ito? Baka may idea si Kap, bakit kaya naging Neverland? Actually sa po yan na-merge lang na napasama po sa inyo. Sa merging barangay. At napakapalad po ng mga taga Neverland kasi imagine ninyo, ganito yung vision ng kapitan natin to maintain yung mga good practices na meron from your barangay at mag-initiate ng mga bago pa na mga activities for you sa mga batang yan. Nawa po ay talagang matutukan natin ang inyong nutrition at health. Masabi nyo ba, syempre dumami ang population ninyo. Pagdating sa nutrition, like yung malnourished, yung undernourished natin, sorry for the term, undernourished natin and yung mga stunting natin, syempre dumami din. Marami rin po. Opo. Parang kabilang kami sa may undernourished na mga mga kabataan. At ilan lang po ito sa ginagawa natin activities ng ka? paraan po. Opo. Gagawan po natin ng paraan niya na Kamusta ngayon matugunan ka? po. May mga ongoing tayo? Meron naman po mga ongoing activities po para sa kanila. Siyempre po, napakahalaga talaga sa mga kabataan at napakahalaga po sa ating mga kabarangay, lalo na po sa mga pamilya nangangailangan ng agarang serbisyong medikal. Ang ating health sector na usapin at discussion, Kap. Pagdating, Kap, kasi nakita na natin, ayan, may Operation Timbang Operation Plus. Timbang po. Grabe po, Katuwang ko pa rin po dyan ang BNS at saka BHW. Tsaka po yung aking sa Committee on Health. Sino po ang Kagawa committee? Janice po. Si Ma'am Janice po. Ayun, nakakatulog pa ba kayo, Ma'am? Sa dami ng inyong minomonitor, okay pa naman po. Wala pang, may pahinga pa. Kaya pa po. At syempre, talagang kayo ay bumababa talaga. Yes po. Sumasama po ako sa kanila. Basta may available po akong time. Grabe, no? Minsan natatanong din ako sa mga kapitan natin, Tama kasi yung tanong namin nung Lunes sa isang kay Cap Vivian, ano pa bang hindi nyo nagagawa? Kung halos lahat ng kulang na lang po hatiin nyo, i-divide nyo yung katawan nyo sa 36, 43, 47 para lang po makapagbigay ng serbisyo at ma-monitor natin yung ating mga programs. Siguro po na rin tayo sa ating mayor kasi talagang bumababa po si mayor para tugunan po yung mga pangangailangan. Para pa po kami dito sa barangay. Kung ang mayor po natin ay bumababa. Bumababa po talaga. Sino pa po ba tayo para hindi bumaba din? Opo. At mag-serve sa ating community. Syempre po, Kap, from your youth, sa health natin, nutrition and education, nagde-distribute din po ba kayo ng mga school supplies natin? School supplies po, provided naman po yan ng SK. Grabe, no? And you have your ALS program, Kap? Sa ALS program po, meron naman po sa Nyog ngayon, Nyog Elementary School po. Alam ko ongoing po yung nila sa ALS. Grabe, no? So, we have the daycare center with us. Kamusta ang daycare center natin? Sa daycare center naman po, ngayon po may allotted budget po kami para pagandahin lalo yung pasilidad ng aming daycare center. Siguro po mag-i-start yun by April. Pag ganun, Kap, minomonitor nyo rin po ba yung number of students? Meron po. Naka-documentation naman po yan lahat. Grabe, At napakaganda po ng kanilang daycare center. May marami ring mga regular activities sa ginagawa. Kap? Apo. Napaka-colorful. Parang ang sarap matulog. Kita nyo po yung classroom nila. At Kap, mainit ba sa daycare nyo ngayon? Ngayon po, hindi. May aircon naman po dyan. Grabe. Social naman ang daycare. Dati po yung mga daycare natin, bukas na bintana lang yun. Sapat na. Ngayon, hindi na po papayag. Dapat naka-aircon ng mga bata. Kaya po, nagkaroon din po kami ng accredited level 2 po. Wow. Sa aming daycare center na 4 years po uli, bago po uli kami mag-renew. Congratulations doon, Kap. Ibig sabihin lang po nito ay pinangangalagaan at pinahahalagaan talaga ninyo ang aspeto ng edukasyon. Papasalamat din po ako sa aming child health development na si Ma'am Jocelyn Ibarra. Grabe, no? Talagang ang dami nating nagtutulong-tulong for this. It really needs a community to raise up a child. At talagang dapat joint effort talaga tayo pagdating sa aspeto na ito. Gaya ng nasabi natin, ang halaga talaga ng serbisyong medikal sa mga pamilya natin sa Barangay Nyog ay napaka-importante. Same din sa mga kabataan natin. Kapag po ba, kasi napakalaking bagay na nararamdaman natin yung serbisyo at nalalaman natin yung serbisyo. May pagkakataon ba na nasabi nyo sa sarili nyo na buti na lang naging kapitan ako, or may mga moments ba na nababanggit nyo na sana naging private individual na lang ako? Siguro yung sa pagiging kapitan, sa ngayon sa dami ng gusto kong mangyari sa aming barangay, hindi ko pa naisip yung maging pribado muna. Galing na ako sa pagiging private person na kasi tagal din akong housewife. So ngayon napasok ako sa larangan ng politika. Siguro nasa akin yung maglingkod muna sa kanila. Pag nagampanan ko at naibigay ko na yung lahat ng pangangailangan, yung vision ko sa barangay, siguro yun yung time na
doon naman na pamilya ko naman ang aking... Grabe yung vision na gano'n, ano. Yung may ibang tao, tapos later on na lang yung pamilya, babalik ako sa pamilya ko. How do you manage that? Kasi ang hirap na po sa mga women na barangay captains, women leaders natin, ang hirap po na parang isa kang nanay, isa kang housewife, tapos pupunta ka sa lugar ng pagsaserbisyo. Tinatanggal niyo po ba yung pagiging nanay ninyo o hindi? Nandun pa rin siguro kasi minsan di maiwasan, nagagalit ako sa kanila. Yun bilang ina naman na nagkamali. Pero dun sa galit, hanggang dun lang naman yun. Kumbaga lahat naman itinatama. Kahit naman ako nagkakamali. Nandun, willing din naman ako na i-correct nila yung mga pagkakamali ko kasi dun tayo natututo. Grabe, ano. At doon tayo tumatatag. Yes, talagang pinagtitibay tayo ng panahon sa mga pagkakamali at sa mga learnings natin every now and then. Talagang ipinapakita lang natin dito yung kahalagahan nung pagtutulungan at correction din, disiplina sa atin. Sabi kasi nila, 'di ba, sa mga caps natin ng mga babae, masyado daw soft-hearted. Pero parang si Cap Alma hindi. Pag nagkamali ka talaga, umanda ka talaga at iko-correct ka. Subukan mong ulitin pa yung pagkakamali mo. Dahil nga, hindi talaga siya, alam mo yon, pag nakita natin, marami nga nagsasabi, intimidating si Cap pag nakita mo, pero hindi naman po. Chill nga lang si Cap dito ngayon, no? Di ba? Kung kaya lang magtawanan natin dito, ano na lang tayo. Pero yun nga po, ilan sa mga talagang nanonood at nakasubaybay sa atin, isa-shoutout ko na rin po ang 4-piece leader natin from Barangay Nyog, si Ma'am Heidi. Si Ma'am Heidi po ng 4-piece leader natin ay shout out po at magandang araw po sa inyo. Sana po ay nag-enjoy kayo manood ang inyong kapitan na nai-interrogate natin dito sa sa programa. Syempre rin po, mga komento natin mula sa iba't ibang platform. Sabi ni Lolet ay good job, Cap. Sabi naman po ni Zara ay the best ka talaga, Cap. Syempre, si Carlo po, galing sa puso ang tulong talaga. At yung talagang, may nag-comment pa nga po dito, ganyan sumagot, hindi utal-utal. Isa lang ibig sabihin nun, chill talaga si Cap, walang kakaba-kaba si Cap. At talagang, di ba? Paninilbihan yan yan talaga yung tunay na nakikita natin sa barangay. That's the life of barangay. At lalo na po sa mga services na meron tayo sa Barangay Nyog. With this, Cap, meron tayong panonood ng mga video messages mula po sa mga tao na gusto kayong pasalamatan mula sa tulong at services na natanggap nila. Let us all watch this. De Santo Niño de Silangan Chapel. Isang taus-pusong pasasalamat para sa aming buting kapitana Alma Amarce sa lahat ng tulong at suporta. Maraming salamat Kap Alma Amarce. Mabuhay! Nagpapasalamat po ako sa aming buting kapitan si Alma Amarce na binigay po niya ang pag-maintenance ng aking nanay. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kay Kapitana Alma Camarce sa lahat ng tulong na binigay niya sa amin. Lalong-lalo na po ang pagtulong sa aming medical assistant. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kapitana, sa pag-assist nyo sa prosthetic leg ng tito ko. Ay, papasalamat po ako kay Kapitan Alma Camarce. Nabigyan po kami ng bahay po. Sa tulong niya po na tira po kami na maayos sa harapin po kami ng ligtas po. Maraming salamat po sa Alma Camarce. Ang araw po, Kapitana. Ako po si Girlie Abditer. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong tulong, burial assistant, ang aking kapatid na mayapa. Grabe po, yun ang mga services na naibigay nyo, Cap. Iba-ibang sektor, iba't ibang serbisyo ang naibigay ninyo coming from the barangay. At syempre po, with your prioritizations, ay natulungan natin sila. From there, Cap, ano po yung mga gusto nating maging mensahe para naman po sa mga napagsilbihan na rin natin? Nagpapasalamat po ako sa kanila na nandito sila nakasuporta. Asahan niyo po na patuloy po yung serbisyong ihahatid namin para po sa aming mga kabarangay. At syempre po, maraming salamat sa mga taga Purok 1, 0 Street. Pagdating po sa sila po kasi yung mga nagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa atin pong kapitana at sa buong Barangay Nyog. Dahil po dito ay patuloy nating mararamdaman yung suporta ng ating kapitana coming from the perspective of the public service na meron po tayo. Pag-usapan naman natin, Cap, doon sa aspeto ng kalinisan. Sa totoo lang, Cap, mas mahirap po bang ayusin ang sistema ng basura o baguhin yung disiplina ng mga tao?
Mahirap sa una, pero ngayon gusto ko nga magkaroon talaga ng proper segregation para mabawasan din yung dami ng nakokolekta ng basura. Papasalamat din kami na nagbaba ang Senro na nagkaroon talaga ng tamang pagkolekta ng basura. So, iano ko lang po para alam din po ng nakakarami na every night po nagkakaroon po ng collection ng garbage po sa amin from 7 p.m. onwards po. Pagdating naman po sa mga subdivision, ito po yung Tuesday and Thursday po, kinokolekta po yung kanilang mga basura. Grabe, ano po, itong mga ganitong klase ng services that we cater at nararanasan po natin, in this perspective, gusto natin malaman, Kap, meron pa ba kayong nagko-collect ng garbage from the barangay? Ilan na lang po kasi merong mga area talaga na minsan nagpapa-kolekta po talaga ng basura. Pero yun naman po hindi naman sa barangay. Kumbaga nagbibigay lang kami ng tulong sa mga kabarangay namin na walang trabaho. Okay. Para po masigurado lang din natin na malinis, na hindi nagkakalat yung mga basura sa kung kamusta, saan-saan. Kap, yung inyong schedule scheme ng garbage collection, okay naman na po ba? Okay naman po. Na-implement naman po ng ayos ng ating Senro. Wala nang challenges ngayon? Wala na po. Grabe, no? Talagang sabi nga natin, sa umpisa, kailangan natin mag-adjust. Medyo mahirap. Marami tayong komento na nakita, pero patuloy naman natin nakita na ang mga kapitan natin in support of the vision to have a better management system ng ating garbage collection. Ano po sa tingin nyo? Ano, Kap, yung pinaka-effective na pagsunod ninyo sa ating garbage collection scheme? By collection po ba kayo house to house or meron kayong area? Kasi ngayon nagbaba yung city. By kami ngayon, house to house. Talagang dinadaanan nila, pinapasok yung mga area. Kaya naman po. Kaya naman po. Napapasok naman natin. At least sigurado po. At yung sa schedule, talagang susundin natin ang ating mga schedules. Ang panawagan lang po natin, matutunan natin yung ating pagsisegregate. Segregate. Yun lang po talaga ang kailangan naming ma-implement ng ayos. Kasi pagdating po doon sa ating dump site, tinitignan na lang yan for proper segregation. At kung halo-halo pa rin po ang waste natin, hindi pa rin po natin makuha yung efficiency ng ating 100% efficiency ng pagsisegregate natin ng mga basura. Kami din po ay saksi na talagang sinesegregate din ng ating mga waste batay po sa kanilang kinauukulang segregational na classification, kumbaga, sa atin pong mga basura. Kaya naman po, please lang, panawagan po natin patuloy, lalo po sa mga taga-barangay Nyog, patuloy nating i-exercise at isa pamuhay ang waste segregation natin. Kap, that being said, from the environmental sector, ano pong mga activities ang meron po tayo? Do we have our community garden? Meron po kami community garden sa Nyog Elementary School kasi sa totoo lang po, kulang din kami sa area Pero dahil doon may pinagkaloob rin naman po sa atin yung ating butihing mayor na lupang na ngayon po tinayuan din ng barangay hall. Yung po, plano rin po namin ayusin yon para magkaroon po talaga kami ng maayos na community garden. Ayun. Kamusta naman, Kap, yung community garden? Ayun, nakita ko po kayo, meron kayong meron kayong antag dito? Na ani. Yan naman po yung dagdag pong pangsahog sa ulam namin sa pang-araw-araw sa barangay. Sa barangay. Ayun. Sino po nagluluto, Kap? Kayo rin po ba? Akala ko po minsan po. Minsan po kayo. Ano na pong ginagawa ng iba niyong staff? Meron po akong taga-luto, pero minsan hilig ko rin po kasi ang pagluluto. Kaya minsan talagang ako yung nagluluto. Opo. Akala ko po yung mga staff ninyo, wala, tumambay na lang at inantay na lang yung luto ni Kap. Hindi po. Talagang, hindi, tulong-tulungan naman po ito, Kap. Opo, yan po, kahit maliit yung aming area dyan na sa Nyog 1 po yan, kahit papano naman po natataniman namin at nakakapag-ani po kami. At kayo lang po ba ang pwedeng makakuha dito, Kap? Hindi po. Po yan, available po sa lahat. Yun, grabe po. Ito pong mga nasa litrato natin, Kap. Sino-sino po silang mga... Sila po yung aking mga BNS na talagang nakasuporta sa mga proyekto ng barangay. Kasama po syempre ang aking mga council. Talagang kita niyo naman po ang BNS all around din talaga. Magtanim talaga ay DBiro. Sila na po yung actually si SWD ng barangay. Sila na po ang pinaka all-in-one. All-in-one. Talaga naman, kitang-kita natin yung pagbibigay ng serbisyo sa atin. Pagdating, Kap, syempre, meron na tayong community garden, still on the environment sector, do we still maintain our street sweepers with us? Yes po, meron ko mga street sweepers po na naka-duty Monday to Thursday po. Kasi pagdating po ng Saturday, kami naman po sa barangay ng mga barangay staff ang naglilinis po.
Yun na po yung weekly cleanup Weekly drive. clean-up drive po namin. Doon na po Grabe kami naman. pumapasok naman. Kasama na rin po yung pagpuputol ng mga puno na nakakasagabal sa mga kawad ng kuryente. Oo. At lahat naman po, ang inyong mga, kahit po balupon, tumutulong. Lahat po ng staff po ng barangay nagtutulong-tulong. Kasi hindi ko naman po ito makakaya nang wala rin pong tulong nila. Opo. Kaya nga po kami, sinabi ko nga, Barangay Nyog, unite as one. Kailangan po namin ng bawat isa. Grabe, no? Talagang yung unification at discipline of being united as one ay napakahalaga. Lalo na po sa Barangay Nyog, isa ito sa mga disiplina na dapat nating i-instill sa ating mga kabarangay at syempre po sa ating mga nasa members coming from the barangay personnel, the tanods, the kagawads. Talagang kailangan natin magkaisa po at pagtulong-tulungan na ma-maintain ang ating community as peaceful as it is. Talagang grabe, no? Iniisa-isa natin. Lagi may sagot si Kap doon sa aspeto ng services natin. On the perspective, Kap, ng disaster preparedness. Since ako din po ay nasa DRRM nga, wag naman sana. Kung may mangyari po bang sakuna ngayon, Kap, ano po ang unang mangyayari sa loob ng 30 minutes na kayo po ang kapitan, tapos may nangyari sakuna sa barangay, wag naman sana talaga. Ano pong first 30 minutes action ninyo? Actually, magbababa agad po ako ng command sa kanila. Siyempre, sa tulong ng mga kagawad, andyan po sila para nakasuporta. Kung ano man po yung mga sakuna na kailangan namin agad bigyan ng aksyon, tulong-tulong po kami. Grabe, para matugunan po ito. Opo. Talagang yung sa pagtutulong-tulong natin na ito, makikita natin kung paano yung response mechanism. Kamusta, Kap, yung inyong disaster preparedness, mga equipments? Meron po ba tayo available? Nitong talagang nag-purchase po kami ng mga kagamitan para po sa disaster. Bago nagkaroon din po kami nitong nakaraang buwan. Ngayon buwan lang po ng March, nagkaroon po kami ng fire drill. Para po sa ating pagdating naman po sa mga baha, andyan na rin naman po may bangka po kaming available. Grabe. At ito po, mga tanod pa rin natin na nagtutulong. Tanod pa rin po. Lahat po ng staff, pati po mga kagawad, nandyan po. Tulong-tulong po talaga kami sa barangay. Kayo po ba, Kap, naranasan nyo nang bumaba sa bahaan talaga? Yes po. Kaya lang di po ako marunong lumangoy. Okay lang ho yun, Kap. Hindi po natin, no pressure naman doon, Kap. Opo. Pero bumababa po talaga ako sa oras ng kalamidad. Nandyan po kami. Nakatulong po lahat. Lahat po kami talaga. Tulong-tulong. Grabe, no? Minsan talaga sa mga kapitan natin, hindi ko alam kung, minsan guidance counselor, minsan swimmer. All around po. Rescuer. Street sweeper po, paminsan-minsan. Talagang, at ayan po, ilan sa mga litrato na nakikita natin na binababaan niyo talaga ang community members inyo, Kap. At hindi po natin isinasantabi na kayo ay isang nanay. Malapit ang puso ninyo sa kabataan, sa mga kapwa ninyo babae, at syempre po, sa ating mga community members na nangangailangan talaga ng tulong. Kamusta po ang evacuation centers natin, Kap? Ang evacuation center naman po namin, nagpapasalamat din po ako kay Dr. Paraiso sa aming principal po sa Nyog Elementary School kasi talagang binibigay po nila yung pagkailangan po namin ng evacuation, andyan po yung school, provided po nila. Kamusta naman, Kap, sa response teams natin? Sapat po ba? Sapat naman po kasi nga nagtutulong-tulong kami. Actually, ngayon po, meron kami talaga na nakahandang mga tanod po sa ganyan. Kumbaga, area by area na po. Kung halimbawa may kalamidad o sakuna sa ganong area, alam po na kung sino yung para tumakbong tanod. Kung sino yung pinakamalapit sa area, sila na agad yung unang response. Kumbaga, naka-cluster po kayo. Naka-clustering na po Galing kami. Galing naman nun. Gusto ko naman yung mina-map out natin kung ano yung area in need. Tapos, mauna na kayo. Kapag lumaki yung sitwasyon o kailangan ng additional resources, merong papunta na. Kumbaga, may naka-backup po. Grabe naman yung ganong klase ng management. Yung iba kasi talaga isang suguran, lahat susugod. Lahat din pagod. Hati-hati po kami. Hati-hati tayo. Opo, tulad yun yan, pag ganyang tag-ulan po, syempre ang Nyog po talagang bahain yan eh. May kanya-kanyang area po kami na pupuntahan para hindi po kami lahat nandun lang sa... Kasi mahirap po eh. Kunwari, may baha dito sa may Santo Niño, may magpaparescue. Bago merong magpaparescue sa kabilang area, naandun kami lahat sa... Hindi namin matutugunan. Yes. Kaya hinati-hati po namin. Opo. Kaya naman talagang, sa comment section po natin, ang dami pa rin nagko-comment. Sabi po ni Bona Santos Quintana, sa isang taon ko sa pagiging barangay tanod ni Kap Alma Camarce, nakita ko kung gaano kahalaga sa kanya ang buong barangay Nyog, ang pagmamahal, pagmamalasakit, pagiging kapwa-tao at pagiging makadiyos. Saludo po
saludo ako sa kapitana ko. Grabe naman po. Heartwarming naman po ng mga ganong klase ng patotoo mula sa ating mga tanod, sa nasa community members natin. Sabi, maging disiplinado sa pagtatapon ng basura para makatulong po sa ating barangay at komunidad. Good job, Kap Alma Camarce. Mula naman po kay Sher Orian Camarce naman po ito. Ayan. And kay CJ, the best Kap namin. Kap po yan, Kap Alma Camarce. Kahit gabi na, naka-duty pa rin. Anong oras po kayo nakaka-uwi, Kap? Minsan po 11. Oh my goodness. 11 ba? Apo, 11 ng gabi. Kasi actually, malalaki na po kasi anak ko eh. Mga nagtatrabaho na. So pag uwi ko sa bahay, ako lang din po mag-isa. Kaya mas pinipili ko, nasa barangay na hall na lang po ako. Grabe naman yung trip ng kapitan natin, no? Oo, tambay. Sa barangay. Apo, sa barangay. Tumambay talaga. At doon mag-spend ng time to plan and still to think of mga possible ways natin. Opo, kasi yun din yung paraan para makasama ko yung mga staff ko. Kasi tulad nun, pag sa umaga po, nandito ako sa kabilang barangay hall. Wala naman ako doon sa kabila. Kaya pag gabi, doon naman po ako nag-duty. Hindi naman po kayo nananawa sa mga kaitsura ng mga kabarangay ninyo? Hindi naman po. Barangay personnel? Hindi naman po. Sabi naman. At hindi naman po nakakasawa kung araw-araw naman ang kasama mo jolly na mga tao. Opo. Magtatawanan na lang tayo sa barangay. At pagdating sa serbisyo, talagang action din talaga tayo. 'Di ba? For the service. Kap, nabalitaan, may mga fire extinguishers available po ba kayo Yes sa barangay? po. Meron po kami sa bawat area po sa aming lugar. Naglagay po kami ng fire extinguisher. At well-maintained naman po ito? Well-maintained po. May monitoring. Grabe. Talagang ito po, ayan, kagaya ng litrato na yan, installation ng mga fire extinguishers. Ano to, Kap? Fire extinguishers sa community po ito? Community po. Bawat lugar po sa namin nilagay. Para kung sakali pong magkaroon, may first agad po silang makukuha para matugunan yung Wow! Ang galing. Apo. Kasi, I mean, baka sa ibang barangay ginagawa po ito. Pero ngayon lang po ako naka-witness ng talagang may investment for fire extinguishers paunang luna sa sunog. Sa sunog. Ang galing. Kasi naranasan po namin na yung sunog nung kaupo ko lang po nung 2024 na ako nung 2023 na halal. 2024 magkasunod na sunog po yung nangyari sa Nyog. Pagitan lang po halos ng 1 linggo. Grabe. So napakahirap po para sa amin yun. Kaya nung nag-purchase po kami talaga ng fire extinguisher. Ang galing. Kasi po, ito, nasa public places talaga. Public places po. Sa mga bahay-bahay po. At anytime pwede mo siyang basagin. Pwedeng basagin po. Wag lang po talaga, yun lang, importante sa mga kabataan po, wag lang natin paglalaruan, para hindi naman po. Oo. Siguro, alam din naman po nila na kakailanganin for emergency po. At hindi biro na tayo ay mga ilangan, nangangahulugan ito na may sakuna tayong minomonitor kapag kinailangan natin gamitin ng fire extinguishers. Kamusta po, Kap? Na informed po ba ang mga tao on how to use fire extinguishers? Opo, nagkaroon po kami ng fire drill kung paano gamitin yung fire extinguisher. Kasi sayang naman po yung mga nailagay naming fire extinguisher kung hindi naman po nila alam gamitin. At kung iaasa pa rin natin sa barangay ang paggamit nito, abay, kung kaya naman po ninyo, excellent po, meron kayo talagang nagtitrain, talagang sinisigurado natin that we provide ample Ayan po, kasama namin din yung sangguniang kabataan. Grabe, po. Ay, naku, ang sarap po ng ganitong klase ng community. Ang sarap po mamuhay sa ganitong klase ng community na we make sure that everybody goes to be safe sa ating mga sa ating komunidad. Natuwa talaga ako doon, Kap. Thank you doon, Kap, ha. Kasi yung fire extinguisher ay investment. Alam ko, sasabihin nyo, gastos na naman to sa barangay, additional na Pero kailangan po namin Opo. At kahit pa paano yung maintenance niyan, mas mababa ng presyo niyan. And syempre, for safety purposes, mas malaki yung matitipid natin kapag nagkaroon ng insidente, tapos napuksa agad natin ang apoy. Grabe. How did you come up with this? Kapano yung only from that 2 incidents? 2 incident, parang doon ako na kailangan meron agad tayong paunang luna sa mga kalamidad na dumadating sa aming barangay. Grabe. That's how barangay captains should conceptualize yung mga pangangailangan natin. 1, 2 insidente. Sapat na yon para maging batayan natin na gumawa tayo ng aksyon. Kap, nabanggit na natin, disaster preparedness, nabanggit na natin yung resources natin, at kahandaan ninyo, parang handang-handa talaga, Okay na po yung handang-handa. Okay na yung over sa paghahanda kesa yung wala tayong ginawa at kinulang tayo sa paghahanda natin pagdating sa ganyang aspeto. Kap, napakalaga kasi ng usapin ng security pagdating sa community. Kailan niyo po masasabi na tunay na ligtas yung inyong barangay? Well, hindi naman natin masasabing talagang ligtas.
Pero lahat naman kami gumagawa ng paraan na mabigay yung pangangailangan nila, yung seguridad na kailangan nila. Meron kaming mga CCTV cameras na naka-located din along Nyog Road para syempre ma-monitor din namin yung galaw ng mga tao. At isa din sa mga gusto ko yung magkaroon talaga ng monitoring. Yung talagang may naka-stop kami o dagdag tao na magbabantay sa aming mga CCTV cameras. Kasi usually nangyayari pupunta lang sila, magre-review ng CCTV pag may mga nakawanang nangyari. Sa akin gusto ko mangyari sa susunod na mga buwan pa na magkaroon talaga kami ng magmo-monitor. Kumbaga nakatutok sa CCTV namin. Kumbaga yung command center talaga. Talagang masasabi natin na well-manned ang ating command center. Coming from that, Cap, on a scale of 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest. Gaano po ka-safe sa Barangay Nyog na kaya ko pong maglakad ng 11, yung pag-uwi nyo, Cap, kaya ko maglakad 11 o'clock ng gabi, ay masasabi nating safe, 1 to 10? Siguro nasa 9. Kasi may mga area pa kami. Sa liwanag ng street light namin, taga masasabi kong safe naman maglakad. Minsan nga binibiro kami, yung umaga, yung gabi daw ginawa naming umaga, sa liwanag ng street light namin. Na pag napadaan kayo talagang akala mo umaga. Pero may mga area pa naman din kami sa Nyog na madidilim. May part pa na madidilim. Kaya nandun pa rin kami sa pagpaplano na matugunan pa rin yung mga pangangailangan sa barangay. On the discussions of our infrastructure, Cap, dahil nga nabanggit na natin yan, nakapag-invest kayo ng CCTV. Ilan po ang CCTVs natin nasa available? Nasa 32 na ang aming CCTV. At meron pa pong ongoing? Planning? May planning. May plano pa po na magdagdagan to. Grabe, no? At sa street lights natin, natutuwa ko doon sa ginawa nyong umaga yung gabi. 100, nasa 128 na ata yung aming street light. Tsaka syempre, kahit maliwanag yan, kung wala rin naman pagtutulungan ng council, andyan yung aking XO, yung aking committee sa peace and order na talaga naman binabantayan ang Barangay Nyog na 24/7 nakatutok sila. Grabe. Tsaka sa mga kagawad ko na nagjo-duty gabi-gabi. From that, Cap, wala ba kayo natanggap na complaint na, Cap, nakakaabala na po yung liwanag, pumapasok na sa bahay namin? Wala naman po, wala. Baka hindi ko na kailangan buksan yung ilaw ko sa loob ng bahay dahil sapat na yung ilaw sa street lights natin. Ang naging complaint lang po yung sa TODA. Kasi ang sabi nga nila, nabawasan sila ng kita kasi imbis na sumakay sa kanila, naglalakad na lang. Nako. Parang hindi ko po alam kung magandang problema ba yun? Baka yung mga TODA po natin, baka oras na po para magbenta na lang tayo ng mga dishwashing liquid, ng sabon, rarakit na tayo sa livelihood natin, dahil, baka meron po tayong footages ng street lights natin, baka pwede po natin makita, ano bang patunay na maliwanag ang streets natin coming from the Barangay Nyog? Ito po, ay grabe naman po, oo nga, talagang Ayan po. Oh my, ang liwanag nga. Maliwanag po yung may mga area pa kami na for improvement for improvement pa po. Pero tuloy-tuloy naman po ito. Tuloy-tuloy naman po yan. Ang liwanag nga po. Gabi po yan, gabi ko. Naka-drone pa talaga, no? Ay, abay, kahit ako talaga, kaya ko pa pong yung iba pong makakapag-TikTok pa dyan, no? Grabe, no? Iba talaga yung level ng liwanag. Ano pong gamit nyo, Cap? Na ilaw? Yung Cobra po kung tawagin, 150 watts. 150 watts para sa inyong streets. Tapos eto po, ang distansya nito, every poste? 10 po. Every 10 meters? 10 meters. 10 to 15 meters po. Grabe po. Ano po ba itong street lights? So, pang studio, Cap, eh. Parang pwede pong dyan tayo mag-shoot ng gabi. Mas maliwanag po, Cap. Nahiya po yung ilaw ng mga sasakyan dahil sa napakaliwanag. Ang ganda naman po, no? Parang napaka-peaceful at ang linis, Cap, ng barangay nyo. Salamat. No, gabi na yan. Tapos usually kasi pag gabi doon ang dami ng kalat, ang dami ng ang linis. Parang subukan ko po maglakad mamayang gabi sa Barangay Nyog. Pag wala pong ilaw doon, sabi ko, Cap, walang ilaw, Cap, dito, Cap. Pero tingnan po natin, safe talaga. Nakikita natin yung safe netting natin sa ating community na kaya niya maglakad sa community at sa ating mga kalsada na ligtas. Yung mga pavements niyo po, talagang well-maintained. Ay, grabe naman po. Ano po ba ito? Private subdivision ba yun, Cap? Ang galing kasi, hindi natin, ako po personally, challenge talaga yan.
yung safe netting ng ating community. At yung CCTV street lights investment siya na masasabi ko talaga, pag ang isang barangay maliwanag, iba yung security. Parang, kaya kong tumambling-tumbling dyan sa kalsada na hindi ako nangangamba. Baka may nasa likuran ko, merong na hindi ko mapapansin. May nasa gilid ko. Hindi ang liwanag. Pwede ka pang bumati dun sa liwanag niya talaga, pang video talaga na, ang galing. Namangha po ako dun. So sorry, hindi ako makamove on talaga na safe sa Barangay Nyog. May pruweba. Ayan po. Hanggang umaga naman yan. Hanggang madaling araw po yan. Po. Oo, kasi yung iba sasabihin nila, baka mamaya pagdating ng alas 4, madilim na dyan. Kasi ano po yan, electric po ang gamit ninyo. Gamit namin. Opo. But are you seeing na po pwede pang mag-invest for solar? Yes po, meron po kasing tulad nung nakaraan na nakawang kami ng kawad ng kuryente. So parang inaano ko na paltan yung ng solar. Para hindi, kasi ang hirap din naman kung nanakawin nila. Kami, ini-implement namin talaga mapaliwanag yung barangay. Pero may mga ilan talaga na hindi maiwasan, ninanakaw yung mga kawad ng kuryente. Sa mga nagnanakaw po ng kawad ng kuryente, hindi ko na po maintindihan ano pa bang, bakit ho ba? Kulang ho ba kayo ng kawad? Abay, ikakawad na lang ho natin. Pang-aabuso naman po yan. Nagsisilbi ng tama ang Barangay Nyog. To be honest, at nakikita nyo naman po sa mga pruweba natin, talagang, tapos aabusuhin po natin. Talagang minsan nakakapikon din. Minsan sa government, pag nasa public service ka, kailangan magsilbi ng tama. Pag nagsilbi ka ng tama, aabusuhin. Bawal kang mag-react, bawal kang magalit. Di ba? Kung ako lang po talaga kay Kap, talagang, naku. Wag naman po, baka makapagsalita po ako ng mali sa mga maling manggagawa na yan. Kamusta Kap ang curfew ninyo? Meron po bang existing? Meron po. Ngayon po, di ba, nag-implement din po yung ating city government, yung Bayanihan Patrol. Yun naman po, sa tulong din po ng mga tanod, may dagdag po na tanod na pumupunta sa aming mga barangay, galing sa ibang barangay. Ang liquor ban natin, meron po ba? Implement naman po namin yan. Meron din po, pag nag-iikot, di naman maiwasan. Meron kaming nahuhuling mga nag-iinom pa rin. Pero, ayun po, pinagsasabihan po namin yan. Tsaka naka-documentation po. Documented naman po yan. Kung saan yung mga area na nahuhuli yung mga liquor ban. Tsaka po yung sa yung mga ingay ng videoke. Oo nga naman. Talaga namang mga videoke. Kasi ang mga Pinoy, lalo na siguro sa Barangay Nyog, maraming nagko-concert every night. Oo, talagang hindi mapigilan. Wag naman sana pati Zumba sa gabi, napuyat na kayo kakasumba. Wag naman po. Abay, lagyan nyo naman po ng konting konsiderasyon at pahinga ang sa inyong mga sarili. Dahil talagang importante pa rin po that we instill yung safe na community at peaceful na community natin. Pagdating, nakita ko kanina yung liwanag pa rin. Yung selfie ng dalawang tanod natin. Ang dilim po ng dalawang tanod, ang liwanag ng kalsada Talagang pwede ka mag-zumba dun sa liwanag nung street lights nila. Talagang dun po, ilan sa mga bagay na nakikita natin yung investment ng ating kapitan, ng ating community, ng council natin for safety netting. So nakita po natin na may progress. Nakikita yung progresibong pagtanaw at aksyon natin regarding that. Kamusta Kap, regarding our infrastructures, yung sa mga kalsada po natin, may mga problema po ba kayong na-settle na as of now? Meron na po. Ngayon, kasi ang lugar po namin, bahain talaga Kaya po ngayon, nag-ano po kami na ayusin po yung mga aming canal rehabilitation. Tsaka yung daluyan talaga ng tubig, kung saan talaga maaaring pabaksakin na magkaroon ng catch basin na, kumbaga, retarding basin na iimbakan ng tubig ulan. Opo, importante kasi ito na makita din natin yung vision coming from investing for retarding basin. At later on, baka po pwede may mapaggamitan ng mga tubig. Meron namang ginawang si Mayor dito sa May Santo Niño. Nagkaroon kami dito ng project si Mayor na yung retarding basin para yung mga kalapit naming barangay, tulong din sa Zero Street sa Santo Niño na maimbak muna yung tubig doon. Pero ngayon, patuloy din naman yung aming declogging para sa paghahanda sa paparating na tag-ulan. Ito po yung pag-rehabilitate natin sa mga kanal. Sa kanal. Yan. At ito po, minsan talaga ang tao, yung waste natin. Marami pa rin po ba kayo nakokolekta Kap ng mga basura sa kanal natin? Hindi maiwasan. Marami pa rin.
Mas okay po na nagre-rehabilitate tayo na nagre-rehabilitate. Tapos ano kukuha natin? Putik, burak, yung waste ng natural waste natin. Pero kapag may mga basura pa rin, parang hindi ko talaga maiwasan na mapaisip, sino po ba ang merong nasa tamang pag-iisip na yun ang gagawin mong basurahan, ang canals na naghihirap, nagsasuffer ang ating community. Tapos sisisihin natin ang barangay, Kaya tayo binabaha. Kaya tayo binabaha kasi tapon kayo ng tapon talaga ng talaga hindi ko talaga. Minsan ang mga kapitan siguro nasa mga private o off-cam kami, baka minsan gusto kong tanongin, Kap, minsan ba ano bang pinapanalangin niyo doon sa mga ganyan taong pasaway? Baka kasi siguro kailangan lang ng disiplina talaga. Si Kap, tsaka pakikipagtulungan sa malumanay pa rin si Kap. Sabi ko sa'yo, chill talaga dito, walang kakaba-kaba ang kapitan natin dahil sa pagiging malumanay ni Kap, talagang doon natin nakukuha yung mas maayos sa disiplina sa bawat isa. Kap, mabilisang tanong tayo. Walang paliwanag to, Kap, ha? Mabilisang sagot lang kung ano yung unang maisip ninyo pagdating sa katanungan natin. Kap, ano pa ang pinaka-challenging na ginawa o desisyon ninyo bilang kapitan? Yun sa merging. Talagang yun ang pinaka-naging natin. Kap, ano pong pinaka-proud moment ninyo sa panunungkulan? Yung matugunan ko yung pangangailangan sa barangay. Ano po, Kap, ang tagline or tawag o sabihin yung pet name, kumbaga, ninyo sa barangay? Ano tawag sa inyo ng mga residente, Kap? Wala namang, Alma lang, Kap talaga ang Kap talaga. Ewan ko kung behind my back may mga tawag sila sa akin, hindi ko alam. Pero siguro yung minsan talagang yung aura ko kasi parang suplada eh. Okay. So, Kap Alma, hindi to suplada. Dapat ganon. Dapat ganon ang natin, pangalan kay Kap. Kap, kape o tulog? Tulog. Kasi hindi ako pwede acidic ako eh. Acidic pala si Kap, bawal ang kape. Kap, isang payo po para sa mga susunod na leader sa inyong community. Siguro, yung mapagpatuloy nila yung aking nasimulan. Kasi wala namang kapitan na naghangad na ang sa akin lang yung patuloy ma-implement yung mga proyekto nilalaan ko sa barangay. Correct. Kap, kung hindi po kayo kapitan, ano pong trabaho ninyo ngayon? Housewife talaga. Tamang lang, chill lang si Kap sa bahay. At talagang mag-alaga ng tahanan, housemaker talaga. Syempre po, shout out pa rin, baka nais yung Kap i-shout out yung mga taga-barangay Nyog natin na kasama at nanonood ngayon. Yes po, kamusta na po sa aking mga constituent sa Barangay Nyog. Salamat po sa paglalaan niyo po ng panahon para mapanood kami dito sa Usapang Bacoreño ng What's Kap. Grabe naman po. At habang nagbabati si Kap sa ating Facebook Live at sa mga TikTok viewers natin, nakita natin meron dito from Ma'am Edith Sanchez. Hi po, BHW sa Ligtong 4, Rosario, Cavite. Umabot na ho kami ng Rosario. Talaga naman. Pero mahal po namin kayo. Nawa po ay talagang may natututunan kayo at may nadadampot. May bumati mula sa UK. May bumati po sa shoutout din po sa kapatid ko, si Vivian Cabrales po, na midwife po ng Rosario, Cavite. Grabe naman po. Grabe naman talaga. Umaabot hanggang Rosario, may umabot pa hanggang UK talaga. Hindi ko alam, ano ba tong UK, United Kingdom o ukay to? I-clarify nyo nga po, Pero salamat po sa mga bumabate at nagpapa-shoutout sa atin dyan. At syempre, sa mga supporters ni Kap na talaga nakatutok ngayong araw na ito sa What's Kap natin, importante po. Kap, kung bibigyan kayo ng unlimited budget bukas, ano po ang unang proyektong gagawin niyo sa community? Siguro po yung barangay hall at magkaroon kami talaga ng aming covered court. Kasi ito yung mga hinihiling talaga ng kabataan eh. Merging barangay kami pero wala kaming covered court. Nakikilaro lang kami sa mga subdivision sa aming barangay. Kaya yun talaga yung aking tsaka yung magkaroon siguro ng kompletong pasilidad. Kap, coming from this, ayun na yung unlimited budget, yung dream project niya talaga siya? Dream project ko talaga. Kaya nga umingi ako ng tulong kay Mayor na mabigyan kami ng lupang pagtatayuan ng barangay hall. Ngayon naman po, provided naman ng ating City Mayor, binigyan kami ng barangay hall. Siguro po, shoutout ko na rin si Mayor para po doon sa aming covered court na hinihiling po para sa kanya. Yun, grabe naman po. Talagang minsan, ang ating mga kapitan, for such reasons, akala talaga natin, kaya nilang gawin lahat. Kailangan po ng tulong pa rin ng City.
talagang Mayor, nakiki-shoutout lang po ako kay Kap Alma. May shoutout. Gusto ko po yung shoutout ni Kap may panawagan. May panawagan po kay Mayor para po sa aming covered court na sana po sa susunod na taon po ma-implement na po. Grabe no. Parang Mayor, hello po. Baka naman. Ganun ang natin. At we wish and pray for a new barangay hall and covered court para sa ating community. Ito pong construction na ginagawa na Kap ay para po sa barangay hall yan? Barangay hall po yan na pinagkaloob po sa atin ng ating butihing Mayor Strike Rebilla. So talagang well-facilitated na ang barangay hall natin. Okay naman po ang facilities nito? Apo. Fully functional? Continuous pa naman po. Continuous po ang construction. At we hope, Kap, makabisita tayo sa bagong barangay hall ng Barangay Nyog pagdating ng panahon at later on sa covered court naman. Sana, hopefully. Hopefully. Kap. And syempre kay Mayor, salamat po Mayor, na alam niyo naman po ang puso ng ating mga Kaps, na alam ko pong well-supported ninyo. Kap, ano pa pong mga susunod ninyong projects, plano for this year? Additional na street light kasi may mga area pa kami. Tsaka yun ngayon, yung pagkakabit pa rin ng CCTV. Ganon din po yung sa aming canal rehabilitation, paghanda para sa darating na tag-ulan. Kasi may mga area talaga kami sa Nyog na hanggang dibdib ang tubig pag umuulan. Grabe no. Talagang very open kayo into discussing yung inyong mga problems sa barangay. Kasi nakikita to. Very visible po yung nangyayari sa ating challenges. Coming from this, ay talagang Kap, sa paninilbihan ninyo bilang kapitan, nanilbihan kayo bilang kagawad, kapitan, ngayon po, nabanggit ninyo kanina na uunahin nyo ang community. And upon retirement, talagang doon na kayo magfo-focus sa inyong family. Coming from this, ay gusto po natin ipanood isang very special video message po mula po sa ating mga nagmamahal at sumusuporta sa atin. Let us all watch this. Hi Ma, happy Women's Month. My message for you is I'm so proud of the progress and achievements that you have done in our barangay. Keep doing your best and always ask for God's guidance in everything you do. I love you, Ma. Hi, Ma. Congratulations on your hard work, service, and dedications to our barangay. You always give your whole heart in serving the people and I am proud to witness all of it. Mas matagal pa po siyang nasa barangay kaysa sa bahay namin. And always remember that true service begins with a pure heart and genuine intentions. Miss you, Ma. I love you. See you next year. Oh, grabe naman yun, Kap. And coming from this, in celebration of the Women's Month, Kap, ayan. Grabe po. Ang pagmamahal talaga. Any reaction coming from that, Kap? Na-touch lang ako. Kaya minsan niloloko ko nga yung mga, ba't kayo naiyak? Yun pala yun, nakakaiyak pala talaga. Una sa lahat, Kap, Happy Women's Month. And thank you. Bilang isang nanay, nakita natin yung mensahe ng pagmamahal ng inyong mga anak. At syempre po, shy type ang inyong, balita ko po, shy type ang inyong husband. Halos po lahat ng pamilya namin. Buo po sa pamilya Kaya po ninyo. nagulat ako, nagpa-interview po yung mga anak ko. And syempre po, grabe naman po, nasa US po ang isang anak po ninyo. Apo. Ngayon, as of now. Kaya po, eto naman pong mga gifts na ito, ang flowers po at ang cake, syempre, ibigay po ng inyong hobby. Talagang ayaw man, nahihiya man, camera shy. Mahihiyain po talaga. Opo, talagang naibigay natin. Pero nagpapasalamat po talaga ako kahit mahihiyain yung akin. Andiyan naman po sila nakasuporta talaga sa akin. Ayan, parang may message pa po nakalagay. Proud of you. I am proud of you. I am proud of you. I love you, Ma. Galing po sa inyong husband, Kap. Kayo naman, Kap, ano pong gusto niyong mensahe para sa inyong mga mahal sa buhay? Nagpapasalamat ako na nakasuporta sila sa akin. Na lahat ng, eto yung napili kong siguro may purpose ako kung bakit ako naririto. Yung paglingkuran yung barangay. At least na alam ko na nakasuporta sila, na nauunawaan nila kung ano muna yung priority ko. Kasi ang priority ko yung paglingkuran yung aming barangay.
Grabe, no? Doon ako nakakaluha doon sa point na sinabi ng anak no na mas madalas pa po siya sa barangay talaga. Oo. Kasi iba yon pag naintindihan niyo ng pamilya mo, Kap, no? And the support, grabe yung reaction talaga. And sabi nga ni Kap, pasensya na po Kap kung naluha kayo dito sa segment natin ito. Kasi hindi naman po talaga natin maisasawata na minsan ng pamilya natin, we have to place them somewhere in our hearts because we have to serve our people better and better every day. At syempre, grabe po, ako talaga personally, nakakatuwa po na yung family niyo ay well united pagdating sa suporta. Suporta po, opo. Grabe, Any more message para sa ating mga kabarangay, sa inyo pong mga nasasakupan? Yes po. Una-una nagpapasalamat po ako sa aking mga staff na naririto talaga nakasuporta mula po sa aking council, sa mga kagawad, BNS, PHW, sa Lupon, Bausi, kay admin po, Angelito Francisco, sa aking treasurer at secretary po. Sa lahat ng clerk po na talagang andyan tumutulong kasi hindi ko naman po ito makakaya nang wala sila. Kailangan talaga tulong-tulong kami. Sa mga kabarangay ko po, maraming salamat po sa pag-iintindi sa amin. Siyempre, hindi naman lahat kaya naming tugunan. Nagpapasalamat din po kami na kahit papano naibibigay namin yung pangangailangan nila sa abot ng aming makakaya. Sa aking pamilya, maraming salamat din sa pag-unawa na alam ko naman naintindihan nyo yung nasa puso ko ngayon. Grabe. Kung ano yun, yung maglingkod sa aking mga kabarangay. Grabe po. Maraming salamat for that very heartfelt message, Kap. At only seldom that we do really show our appreciation sa ating mga Kaps. Pero alam ko po na ang inyong mga kasama dito sa studio, ang ating mga council, ang ating mga lupon ay talagang mahal na mahal at nakasuporta po sa inyo. At hindi naman sila sasama sa inyo na kinakabahan din ng hindi po lalaban at papalag para po sa ating community members. Siyempre maraming salamat po Kapitana Alma Camarce sa inyong pagmamahal, serbisyo sa Barangay Niog. Sa mga nandito po sa studio na kasama natin, maraming salamat po. Ayan. At syempre po, sa mga nasa Barangay Niog ngayon na mga live viewers natin, salamat po. Ayan, may pa-heart shape pa sila, inatila, Kap, burger. Umiyak si Kap, burger. At syempre po, sa mga nakasuporta po sa atin sa community, para naman po sa inyong patuloy na pagbibigay ng mensahe. Nakikita po natin sa inyong Facebook Live yung messages. Marireview ni Kap for sure yung mga comments ninyo na heartfelt para sa kanya. At talagang nakikita natin yung the best po siya para sa amin. Talagang isang nanay ang ibinigay at isang paninilbihan na buong puso ang ibinigay para sa ating community. Maraming salamat po. Indeed, na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad. At sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreño, ito ang What's Kap? Dito lamang sa Usapang Bacooreño. Ako po si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Isang magandang araw po sa bawat isa. Kita-kits sa susunod na episode po ng Usapang Bacooreño at What's Kap? Dito lamang sa Bacoor TV Channel. Thank you so much. Thank you. Grabe naman talaga. Mga Bacooreño, may bagong boses na mapapakinggan. May bagong kwento na pag-uusapan. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng bawat barangay? Anong mga problemang pang-barangay ang kanilang tinututukan? Saan patungo ang mga programa ng kanilang barangay? Ito ang mga kwentong hindi natin naririnig pero ramdam ng komunidad. At ngayon, hindi lang kwento, konting usisa, konting asaran, konting kap. Totoo ba yan? Kilalanin natin sila. Pakinggan natin sila. Ito ang What's Kap? Subaybayan tuwing alas 11 ng umaga dito lamang sa Usapang Bacooreño. Hatid sa inyo ng Bacoor TV Channel.